Samahan niyo kami sa ikalawang dekada ng likaan, mula 2005 hanggang 2015. Nagpatuloy at nagpalakas ng organizing and education work. Hindi lang sa Malabon, Pasay at Bulacan, kundi kasama na ang Quezon City, Manila at Eastern Samar. Taong 2009, nabuo ang PILAC Manila. Naging tuloy-tuloy ang pagbibigay ng pag-aaral tungkol sa kontraseptibo, pagbubuntis at reproductive health sa Tondo, Manila at sa 5 komunidad. Patuloy din ang pagbibigay ng interactive na pag-aaral para sa kabataan. May pagsasanay kami tungkol sa pamumuno, family planning, reproductive health at RH law. Sa Towerville, Bulacan, ang Sama Kata ay nag-women's garden at bigasan. Naging daan ito para mas makilala nila ang bawat isa. Mula 2009 hanggang ngayon ay may bigasan pa. Taong 2005, nag-organisa ang likhaan sa 3 bayan ng Eastern Samar, Maydulong, Sulat at Lorente. Kasama ni Dr. Junis ang 2 organizer, si Ernie at Tisi, para magbisita sa pamilya ng nanay na namatay sa panganganak sa ika-16 na pagbubuntis. Tinayo ang Balay Hurunan o Maternal Waiting Home para sa mga buntis na malapit ng manganak mula sa Aplan para may matutuluyan bago sila manganak. Pwede nilang isama ang kanilang pamilya. Bayanihan ang pagtatayo nito. Bilang RE Sentinel ng Eastern Samar, tumutulong sila sa pagdala ng kababaihan sa birthing home o hospital. Si Alma na Maydulong, isa sa mga RE Sentinel, nagsangla ng cellphone para pambili ng gamot sa sinamahan niyang pasyente. 2013 nang sinalanta ng Bagyong Yolanda ang Eastern Samar. 12 kaming organizer na nagpunta doon na may dalang education materials, pills, condom, seedling at radyo. Sa loob ng 2 linggo, nakarating kami sa 10 bayan ng Eastern Samar mula Giwan hanggang Lawaan. Nagbigay ng pag-aaral sa ilalim ng Serang School. Nagkamustahan at dito ikinukwento nila ang kanilang matinding karanasan ng Bagyong Yolanda. Nagkaroon ng check-up, BP at nagbigay ng pills at condom. Nag-women's gardening mula sa dalang seedling. Sa gabi naman, kahit gasira lang ang gamit, kami ay nagmi-meeting para mag-assess at paghandaan ang susunod na gawain. Nakapag-organisa ng Abante Kababayenan na may 3,000 miyembro sa 10 bayan. Ang Abante Kababayenan na leaders ay pinakilala sa kanilang mayor. Tulad ng organizing, kami sa klinik ay patuloy na nagbibigay serbisyo sa 5 komunidad. Mula sa women's health, kami ay nag-shift sa sexual and reproductive health services. Sa clinic-based at outreach services ay nagbibigay kami ng maternal care, STI management, family planning, fertility and infertility management, pap smear, emergency contraception at bowel counseling. Ang larawan na ito ay outreach na ginawa sa bayan ng isang community volunteer sa Baseco Port Area, Tondo. Isa lang ito sa madaming outreach activities na ginawa sa Manila. Ito ang unang EpiPair nang nalip ang ban sa family planning sa Manila noong taong 2008. Sa pamamagitan ni Doc Quasi Romualdez ay pumayag si Mayor Lim na mag-FP tayo. Kasama ang Arhan Providers at Manila City Health Office nakapagbigay ng family planning services sa 800 na kababaihan. Nasundan nito ng isa pang family planning pair sa loob ng Baseco sa selebrasyon ng World Population Day noong 2012. Diniluhan nito ni dating DOH Secretary Quasi Romualdez. Isa si Dr. Abe Marinduque ng Philippine Society for Responsible Parenthood sa mga nagbigay serbisyo. Makikitang nagpapaliwanag siya sa pasyente patungkol sa implant. First time na inintroduce sa komunidad ang implant. Sa lahat ng family planning pair, katuwang ang ating mga community health workers sa pagbibigay ng impormasyon on family planning. At kahit ang kalalakihan ay kasama sa nabigyan ng impormasyon at serbisyo. Maliban sa outreach at EpiPair, regular na available ang 5 SRH clinics mula sa Malabon, Pasay, Bulacan, Bitas Tondo at Quezon City. Siyempre,
Tuloy din ang pagsasanay ng clinicians on PMAC at family planning. Sa larawang makikita, sina Doc Alejandro San Pedro at Doc Violeta de Guzman ng Bulacan Medical Center at Doc Rodante Galisa ng Tondo Medical Center ang nagtuturo sa pagsasanay. Pinagpatuloy natin na patampukin sa ating advocacy ang SRHR, FP ban sa Manila at RH Bill. Taong 2007 to 2008, may 20 petitioners sa Manila na nakipag-usap sa CHR Chair Eta Rosales para idulog ang epekto sa kanila ng kawalan ng contraceptive sa Manila. Sila ay nag-file ng kaso sa Court of Appeals at Supreme Court para ma-lift ang ban sa contraceptive, pero ito ay na-dismiss ng dalawang korte. 2009, tayo ay nag-organisa ng Policy Forum on Maternal Mortality. Kasama sa panel sila Doc Quasi Romualdez, Lynn Friedman mula sa Columbia University, Dr. Hack ng Country Rep ng UNFPA at Doc Dang Katibog ng DOH. 2010, nag-organize tayo ng Women Deliver Philippines on SRHR at MDG5 na dinaluhan ng 400 participants. Isa ang plenary session na ito kung saan pinag-usapan ang commitment at plans para sa MDG5 ng national government, ARMM, local government at national legislators. Ang Paalam Solidad ay isang stage play mula sa ating research sa epekto ng contraceptive ban sa Manila. Ito ay dinirect ni Rapi Tejada. Nagawa din tayo ng video documentary on abortion. Ang Agaw Buhay ay halaw sa kwento ng 4 na kababaihan. Si Noel Cuanan ang sumulat at isa sa executive producer ng video. Tayo din ay nag-organize ng picket laban sa Ayala Alabang Barangay Ordinance on Family Planning. 2011 ay nag-organize tayo ng Medical Experts RTD on Contraceptives Action, Safety, and Benefits. Kasama sa RTD na nasa poto ay sina Doc Ernesto Domingo, DOH Secretary Enrique Ona, Doc Quasi Romualdez, Doc SP Cabral, at FDA Director Dr. Suset Lasso. Gumawa ng signed statement at binigay sa Congress at Senado. Matagal at mahaba ang advocacy natin para sa RH Bill. Kasama ng Reproductive Health Advocacy Network, samut-saring creative na pagkilos ang ginawa natin. Suot ang lilang bandana, nagbob sa plenary ng Congress. Bawal pumalakpak, kaya silent palakpak ang ginawa natin. Nagmob tayo sa labas ng Congress na bit-bit ang magagandang placards, purple banderitas, suot ang purple bandanas at may skit at tablo pa. Makulay din ang ating mga rallies. May chant pa nga tayo RH delay! 11 deaths a day! Hindi alintana ang init, ulan, haba ng marcha, may 7,000 RH advocate na nagmarcha mula sa CHR sa Commonwealth to Congress noong March 8, 2011. Nagmarcha ang RH advocate sa CBCP at nag-die-in. Nagtablo tayo sa Quiapo Church para bigyan diin na maraming maternal deaths at kailangan nang maipasa ang RH Bill. Nag-candlelight ang mga kabataan sa UP. Maternal deaths naman ang pinatampok natin sa candlelight sa Quezon Avenue at SONA ng 2012. Tayo ay nagsayawan sa Mindiola para pasalamatan si Pinoy dahil ang RH Bill ay isa sa mga priority legislative bills. Kasama natin ang PCWED na si Mian Bersosa, Risa Hontiveros ng Akbayan at CHR Commissioner Maribik Cardona. 2011 na nag-occupy for RH tayo. 6 na linggo tayo nagkampo sa tapat ng Congress para manawagan ng pagbotohan na ang RH Bill. Nag-press con, nag-interactive games, forum at nag-exercise sa kampo. Tuwing alas 3 ng hapon mula Lunes hanggang Miyerkules ay nagpipikit tayo sa harapan ng Kongreso. December 2011, kasama sina Doc Quasi, Doc Obiel ng DOH at RH advocates, nagbigay tayo ng RH parol kina Senator Pia Cayetano at Senator Miriam Defensor Santiago. December 2012, botohan sa Kongreso. Tensyonado ang karamihan.
Nag-face off ang pro at anti-RH at winisikan pa tayo ng holy water. Panalo sa botohan ng RH bill sa Kongreso at sa Senado. Sa wakas, may RH law na tayo. March 2013, sa Baseco ay pinirmahan ang IRR ng RH law mula sa representatives ng NEDA, DSWD, DepEd, DILG, PCW at CSOs. Kasama sina Kong Edsel Lagman, Doc Quasi Romualdez, at Professor Ernie Pernia at mga RH advocates. Ilang araw pagkatapos pirmahan ng IRR, ay na-TRO ng Supreme Court ang RH law. Napasugod kami lahat sa Supreme Court para manawagan na i-uphold ang RH law. Sa wakas, nagdesisyon ang Supreme Court sa Baguio na legal ang RH law noong April 2014. Nagdiwang at nagmarcha ang RH advocates dahil masisimulan na ang implementasyon ng RH law. Kasama sa pagpapalakas sa loob ng likhaan ang pagkakaroon ng External Board of Trustees. May 4 na former DOH Secretary, 3 ang wala sa larawan pero kasama namin si Doc Esperanza Cabral, si Natsi Bersilis at Attorney Bit Pangalangan, mga profesor mula sa UP at Rina Jimenez David mula sa media. May annual staff assessment and planning meeting at staff development. Nagtatagisan din kami ng lakas at talino. Ito ang Likhaan Family 2015 na may 42 staff.